Maraming nagbigay ng suggestion sa akin kung saan ko pa ba pwedeng lutuin yung nabili kong kiniing aring kingking. Lao may bugilala, mahus kalalabri pa, dayang-dayang ako maakakala. At isa sa mga potahe na naging interesado ako ay itong suggestion ni Boss Cleo Dumalanta, shout out sa iyo, na isahog ko daw sa sinabawang sayuti yung kiniing aring kingking. Simulan na natin ang pag-cooking. Dating gabi, andito na naman ako sa barangay Tala. Ang ning ng yung sayote ay nahanap ko dito sa Talang. Bago ako bumili, syempre nagtanong muna ako kung kanino ba ito. Kung sa kanya ba, kanila ba, sa akin ba, or sayote. At doon po nagsimula ang alamat ng sayote. Kumuha lang ako ng 2 peraso, yung medium rare. Medium size lang pala. Tapos may nakita akong dahon ng ampalunggay ba to? Ampaluyot. Ampaluyot pala kasi katabi niya yung saluyot. Pagkatabi niya malunggay, ampalunggay ang tawag doon. Bumili na rin ako kasi may mga nabasa ako na masarap din daw lagyan ng dahon ng ampalaya. Yung kiniing. Umuwi na ako pero dito ako sa May Paraiso dumaan, hindi doon sa highway. Kasi wala lang, gusto ko lang ma-relax yung mata ko habang nakabiyahe. Kasi ang ganda ng mga tanawin kapag sa bukid ka dumadaan. Nakaka-fresh at nakaka-relax ng utak, nagkakaroon ka ng peace of mind. Hindi nga lang stable yung camera ko, pagpasensyahan yun na. Ngayon andito na ako kasi wala na ako doon. Kunin ko lang yung na-rave kong kiniing nung nakaraang 5 taon. Ito pa yung natira ko nung nagluto ako ng pata. Hindi ko inubos kasi alam kong may paggagamitan pa ako nito na iba pang putahe. Ang bango, nakakatakam. O siya, simulan na natin maghiwa. At ayan, bago ko hiwain, ipakita ko lang itong label sa inyo. Baka sabihin hindi to kiniing. Pero alam nyo, may ibang nagsasabi na itag daw ang tawag nila dito. Parang iba din yung itag, diba? Or atag yung pronunciation doon. Kasi may nakita din akong ganito sa mali ko na nakapak, nakalagay itag talaga. So pagkakaalam ko, magkaiba yung kinueng sa itag, diba? Kumuha lang ulit ako ng ilang peraso, tapos ibabalik ko sa ref itong natira. Kasi may paglulutuan pa ako niyan, abangan nyo na lang. Tinitipid ko kasi nasarapan talaga ako sa kiniing na ito. Alam nyo, may time na nagluto lang ako ng noodles tapos nilagyan ko lang ng 4 na hiwang kiniing. Diyos ko, ang sarap na ng sabaw talaga. Kung alam ko lang na ganito talaga to kasarap at magugustuhan ko yung lasa, sana dinamihan ko yung bili ko nito. Kung naubos na tong kiniing ko, di ko na alam kung saan ako bibili. Alangan bumalik pa ako dun sa mali ko. Ayan, layo-layo. Pagkatapos kong mahiwa ang imong velat, sunod ko naman ang hihiwain ay itong mga sayuti. Tanda ko noon, pag nagluluto kami nito, kinukuskus yung ngusab doon sa katawan. Hanggang sa lumabas yung mga dagta para daw maalis at hindi sumama sa pagluto, sabi nila. Parang totoo naman kasi tignan nyo namumuti-muti, diba? Pwede mo ring i-facial yung dagta kung gusto mo, charot. Bawal daw paglihian ng juntis ang sayote kasi may tendency daw na maging bingot yung bata. Sabi-sabi lang naman, ha? Wala man scientific explanation, nasa sayo kung maniniwala ka. Ako nga pinaglihi din sa sayote pero di man nabingot yung uso ko, yung pet ko lang. Hinugasan ko na pala yan ha, bago ko hiwain. Ginamitan ko ng peeler nung babalatan ko na, Diyos ko, matigas pala balat nito. Mas madali pala pag kutsileo ang gamitin. Alam nyo, since nag-abroad ako 2016, never na ako nakapagluto ng sayote. Almost 9 years na. Ngayon na lang talaga kasi bukod sa mahirap hanapin doon, medyo may kamahalan din. Tapos bihira ko na rin tumatikman. Puro munggo kasi niluluto dito sa bahay. Wala nga ako masyadong matandaan kung kailan ba ako nakakain nitong sayote na ito. Siguro sa mga chop suey na kinakainan ko tuwing may handaan. Ganun, yun lang. After ko hiwain lahat ng sangkap, ginitol-gitol ko naman na itong mga dahon ng ampalaya para dire-diretso na yung pagluluto ko mamaya after ng kwentuhan natin. Diba? Puro ako kwento, di pa tayo nakapagsimula. At ayan na po lahat ng mga sangkap na gagamitin natin. Titigan nyo na lang. Parlangan na ang kawali. Mantika, luya na pinitpit, kinuntihan ko lang baka kasi pumait yung ampalaya. And then sibuyas na mayroon dyang isang ulo ng bawang, hindi lang halata. Naubusan kasi may nakita lang akong isang piraso. Hindi na pala ulo yun, no, clove lang. O mamaya ka na, di pa nga nagisa eh. Nung nakomatos na yung mga aromatic expressions, inilaglag ko na yung mga sayote, hindi sa kanyati. Tinakpan, binuksan, tinimplahan ko na ng asin, vecina, paminta, and patis. At asan yung patis? Nilagyan ko to ng patis. Di ko yata nabidyohan. And then yung very important na sangkap sa lahat, ang kiniing.
Takpan, yugyugin, and then buksan. Nagisa na ng maigi kaya pwede na tong sabawan. Isang basong tubig lang naman, hindi naman kasi ito tinola. Takpan, pakuluan, at buksan. Malambot na yung sayote dito kaya nag-decide na akong ilaglag na ang dahon ng ampalaya galing aplaya. Pagkalaglag ng ampalaya, wag na wag hahaluin para hindi pumait. Antayin mo na lang yan hanggang sa maluto. Wag na wag mo talagang hahaluin, sinasabi ko sa'yo. Nalanta na yung ampalaya kaya buksan na natin. OA. Ngayon titikman ko na. Wala pa pala. Ayun. Ano? Diba? Kita nyo naman sa reaction ko kung anong lasa, masarap na gustuhan ko, kaya okay na yan, pinatay ko na. Mag-aklo na ako para makakain na. So yun lamang po ang simpleng pagluluto ko ng sinabawang sayuti with dahon ng ampalaya and kiniing aring king. Kung nagustuhan mo ang video na to, i-follow mo ako, tapos mag-comment ka kung taga saan ka, kahit wala man akong pakialam. Muli, ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro, ang baklang true kung magmahal pero laging iniiwan, laging sinasaktan. Kaya heto, nag-vlog na lang na nagsasabi pa rin, no to toxicity, let's make people happy. O siya, sige na at kuha pa akong kanin, nabitin ako eh.